Hello, good morning. Ito po, pag-usapan natin. Ayoko lang kasi, gusto ko maintindihan ng mga tao. Ayoko lang yung marami nagdesisyon sa inyo na hindi nyo naman alam sa totoo lang kung ano dapat ang desisyon. Sa totoo lang po, ay marami po ang hindi alam kung ano ba talaga. Dapat bang parusahan si Sarah o hindi? Yung mga issue na yan ay doon yun para sa mga anti-Sara. Pero sa mga pro-Duterte, wala, solid na po kami. Na kung kami tanongin, wala pong kasalanan si Sara na dapat si Sara maging presidente. Pero kayo po, kagaya kay Christian Isguera, kay Insurrecto, kay Bad, kay Batang Manila 2H, kay Coach Jared, yung mga BBM vloggers, kay Sangkay, sino pa si Streetwise, lahat-lahat kayo na mga BBM vloggers na kasama na Mimi Alicia ay gusto niyo ma-convict si Sara. Pero dapat sana magiging fair din tayo. Kayo na mga galit kay Duterte, ang pinagpiisipan niya, maraming pinatay si Duterte. May ilan sa inyo nag-akusa na si Duterte aminin ako. Meron ba? Hanggang akusasyon lang po. Walang ebidensya. Pero kay BBM, ang daming ebidensya. Mali-malitang ebidensya. Hanggang na si Kan, andun si Atong Sangilo. Sila, mag-live ako. So, ngayon, ipakita ko sa inyo, kayo magdesisyon kung ano ba talagang lahat. Nakita ko na lahat kanina patungkol po sa usapin sa confidential fund. Hindi pa tapos ang hearing pero nahuli ko na kung ano ang magiging resulta nitong hearing na ito. At natunghayan naman natin kung ano ang meron sa grave threats sa una. Nakutunghay naman natin may katwiran pala si Sara kahit papano. May katwiran siya sa na tinatawag na kung bakit siya magsasabi na may kinausap na siya na isang tao na patayin si BBM, si Lisa Marcos, si Tambaluslos kung siya'y patayin. Ganun lang po. So, all the while, may katwiran, basta may katwiran. Sabi nga ni yung namatay, sabi ng mga Ilonggo, si Anhing Jose Sison, kung may katwiran, ipaglaban, di ba? Ganun lang po yun. So, with this, ipakita ko sa inyo, yung the fairest that I can. Although makasara talaga ako, pero ipakita natin kung ano mga diferensya. Bakit hindi? Although makasara talaga ako. Yan. Pero unahan muna natin ang patugtog para kay Sara. Siyempre, ang sinasakdal dito siya. Pero sa mata ko po na mapagmatyag, nakuha ko na po lahat, ay suma total, si Sara lang po ang pwede makapabilanggo sa mga kurakot na ngayon. Sila lang po kasi may puso gumawa na gano'n. Si BBM pangako, hanggang ngayon wala pang nakukulong. Si Remulla nangako, December 15 daw nakulong. Ayun, nakalabas naman pinakulong December 15, nanalo si Revilla. Lahat po dyan, pakulo. Si BBM naman ang pinakamaraming ninakaw. Kaibigan ni, sinusuportahan ni Al Aranstein Llacuna, si BBM. Ay, nako. Alam mo, Al Aranstein Llacuna, natatawa ko sa iyo. Wala ka na ba ibang maitutira sa akin? Kundi tawagin akong kalbo, pangit, disbag. Yan lamang po. Lahat po ng natatalo sa argumento ay tinatawag ako na kalbo, pangit, disbag. Lahat, yan ang mga sinasabi. Whereas, subukan nyo naman po mag-argumento na gamit ang ebidensya, gamit ang talino. Ganun po. Kasi yan ang mga iniisip ko yan ng mas mababang uri, Al Orenstein. Hindi ka ba nahihiyan? Ipakita mo mababang uri ka. Di ba? Okay. Tugtog muna tayo para kay Sara. Sara, Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik.
sa korte, sa DepEd. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Bakit mo tawaging sinungaling? Lahat ng sinasabi ko rito may ebidensya. Unang sumusugod, tumatagal, hindi perang sukatan. Galit ka lang sa akin, yun lang. Kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Wala kang ebidensya laban sa akin. Al orange din ako. Kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng Manin bayan, Bandok, nanginginig Benny Grabador. kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat Ganun ba isang set na lang? sentimo, Palakpakan. Let us pray. kailangang Oy, Al. sagutin sa Kahit galit ka sa akin, ipagdasal natin si Alex Tiliana. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Good morning, Tikla. Kasa'y tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Sir, live tayo, live. Mananalo na si Alex Tiliana. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ang vlog na ito ay dedicated sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo at lalo na sa ating pinakamagandang Pilipinas sa ngayong oras na ito na walang iba kundi si Alex Iyala. Sana manalo siya. Pero although lamang siya, but then we have to sustain our prayers because prayers can move mountain. Ika nga. Yan, sabi yan ng mga abogado. Prayers or arguments can move mountain. Ang abogado, pag naubusan ng argumento, dasal na lang din po. Okay. Ang ating pag-usapan ngayon, attorney, habang hindi wala akong access sa live na manood sana ako kay Alex Iyala, but then I'm satisfied that I'm just imagining like watching the game. Okay, ganito po yun. Pag-usapan natin, maraming nagtatanong,
Sa tingin mo ba kung usapin ito ebidensya for ebidensya, magigilty si Sarah sa confidential fund? Okay, nausisa ko na attorney ang kabuuan ng litrato. May confidential fund, ang katotohanan po sa confidential fund, dapat nyo malaman, wala pong batas. Walang batas na nagsasabi kung paano mag-liquidate ng confidential fund. Kahit na wala mang batas, pero mayroon tinatawag na supreme constitutional principle na ang pinakamahalaga sa lahat, isa yan, ay ang national security. Ano ibig sabihin ng national security? Yung may mga rebelde at lulusob sa ating pamahalaan, may danger. So, kailangan maging secure ang ating nation. So, ibig sabihin, kung magkaroon ng issue, kahit maliit man, against that possibility that could destroy our nation, that is national security. At saka, time and time again, bakit naman, matatanong ko lang kayo, bakit naman ayaw bitawan ng United States government ang CIA, ang Central Intelligence Agency? Ang budget niyan, bilyon ng dolyares. Walang liquidation dyan na nangyayari. At bakit naman itong FBI nila, Federal Bureau of Investigation, may mga tinatawag na Confidential Information Fund or CIF. Ganon din ang kanilang military. Maliban pa yan, attorney, sa mga confidential fund, meron pa silang hiwalay na pondo para mag-develop ang kanilang R&D, research and development, ng mga equipment para makagather ng information. Ang pwede mong tawagin yan sa loose term na spy equipment. During the time of Sara Duterte, ay namumuno siya ng tinatawag na secretary ng Department of Education. At ang Department of Education po ay isa sa target ng mga, aminin natin, tinatarget po iyan ng mga makakaliwa. There are stages kasi hierarchy of trainings sa lahat ng gusto maging na gusto na magiging rebelde, bibitbit ng armas at magiging NPA. Step by step yan. Ang una dyan, low intensity na brainwashing. Pagtapos niyan, dadalhin ka sa mga conflict, mga away na mga papakita sa iyo yung mga pang-api na nangyayari sa buong bansa. Pagkatapos niyan, unti-unti po yan ang stage niya. So, eventually at the future, tapos bibigyan ka pa niya ng tinatawag na control test. Bibigyan ka ng mission, doon ka susubukan. Pero hindi ka makawala, sa totoo lang dyan, kasi binabantay naman galaw mo. Hindi din na nalalayo yan, attorney, sa ginagawa ng mga terorista ibang bansa nung siguro just count 10 years back. Napansin mo ba noon, attorney, na maraming mga suicide bombers? Mga suicide bombers po niyan, Al Orenstein Lacuna. Itong top critic ko to sa aking live lagi, si Al Orenstein Lacuna. Ay, marami na kong nabasa na mga istorya, documentations, na kung saan ang mga suicide bombers po, attorney, ay nakuha na sila, papatayin ang buong pamilya nila kung hindi siya mag-accomplish ng mission ng suicide bombers. In the same manner, walang pinag-iba yan sa mga squid tactics na ginagawa ng New People's Army. So, yan po ang mga kalaban ni Sara sa panahon na yun na kung saan hawak niya ang Education Department. Tandaan nyo, nung hinawak niya, dati sa panahon ko hanggang 4th year high school lang ang high school. Ngayon may tinatag ng K-12. So kung ako nag-graduate ng high school at 16 years old ako. So 17 ako nag-first year college na ako. 17, 18, 19, 20. Kung 4-year course mo, 20, graduate ka na. May college course ka na. Ako ay engineering, so 5 taon. So 21, tapos 22,
nag-OJT pa ako. 23 na ako nag-take ng board exam pagka civil engineering. Pupunta pa kami, attorney, sa Maynila. Kaming mga taga Mindanao na katabayan ko nag-take ng engineering exam. Kukunti lang sa amin po nag-graduate attorney na nakakakuha ng board exam. Kasi lahat ng board exam nung araw, sa Maynila lang lahat. So kung anak mahirap ka, tawagin ka lang engineer pero hilaw. Kasi wala kang lisensya. Ganun po yung mga kabats ko na engineers sa Mindanao galing. Mabuti yung Visayas, malapit-lapit. Pero sa Mindanao, ganun kami naaapi kami na sitwasyon. So, with that, ngayon, ayaw ni Sara ma-hostage ang bansa nang dahil lamang pag tapak mo ng junior high school ay 17 years old ka. Pag tapak mo ng senior high school ay 18 years old ka. Yan po ang edad na kapusukan ng bata. Idealist ang bata. Madali sila ma-brainwash. So, Sarah was put in the circumstance of a challenge. Ang challenge na yan, there is no other way to fight off those kinds of problems but counterintelligence. Yung intelligence po na sinasabi, yan po ang nagbibigay ng buhay sa Israel kung bakit hindi sila magagapi ng Hamas tsaka yung mga Hezbollah. Yan din po ang nagbibigay ng buhay sa Amerika kung bakit hindi sila madali-dali ng kalaban. Yan ang counter ng CIA. Yan din ang nagbibigay buhay sa atin kung bakit nagapi nalaman natin ng SAF-44 especially kung nasaan yung number 1 bomber sa Asia na si Marwan. Lahat po yan may pundo ng pera. At to think, to begin with, attorney, pag gumamit kang information money, ay walang liquidation yan dapat, supposedly to begin with. So, dapat, ibigay mo na kagad yan. Tapos, hindi pwede yung sinasabi sa circular na ang pumirma ay DND, Department of National Defense, Interior and Local Government, DILG, tapos DBM, GOCC, mga local government, hindi po pumirma ang Office of the President at saka Office of the Vice President. Hindi rin pumirma dyan ang Office of the Ombudsman. Hindi rin pumirma dyan ang Supreme Court. Hindi rin pumirma ang ibang mga ahensya ng gobyerno. Therefore, ang Joint Memorandum Circular 01-2015 na nagsasabi kung paano i-liquidate ang tinatawag na information fund or the confidential fund ay sila lang ang pwedeng mag-comply dyan kasi kailangan mo pag memorandum of agreement, kailangan mo signature ng ibang opisina. I will not look beyond, pero ito pong example kung bakit may kapangyarihan na po ngayon ang mga fiscal mag-investigate ng corruption dahil nagkaroon sila po ng agreement sa Office of the Ombudsman. Pagtapos nila makakuha ng corruption, ipasa nila sa Ombudsman at ang Ombudsman ang mag-decision ng final. Ganon din po sa COMELEC, mayroon din pong power to prosecute ang COMELEC sa mga election offenses. Tapos, para mapadali nila ang kanilang trabaho, binibigyan din nila through a memorandum of agreement between the COMELEC and the Department of Justice, ay binibigyan nila ng kapangyarihan ng mga piskal na mag-conduct ng tinatawag na preliminary investigation for election offenses. Tsaka ipasa nila ngayon sa COMELEC. So, ibig sabihin, kailangan po attorney ng pirma ng isang ahensya para mapasunod mong ahensya na pumirma sa kung anong patakaran meron tayo. Come to think of it, wala pong batas na ginagawa pa hanggang ngayon. Wala pa pong batas na ginawa kung paano mag-explain, magpaliwanag ng gastusin sa tinatawag na confidential at saka intelligence fund. So kung wala, ang totoo din, attorney, the reality of it all is you can just get the money and give the money to the people who should receive that. No more explanation. Kasi kung mag-explain ka, even little hint
that will give a tip-off para ma-identify kung sino ang nagbigay ng NPA. Kagaya yan. Marami tayong congressman na NPA naggaling. Kung malaman nila pag nag-hearing attorney sa sa kongreso, tatanungin, sino ang pinagbigyan mo? Di tatandaan ngayon ni, tatandaan ni Franz Castro, tatandaan ni Tino, tatandaan ni Sara Ilago, tatandaan din ni Arlene Brosas, kung sino-sino yung mga NPA na bumaliktad sa kanila. Ganun ho yan. Therefore, to begin with, the principle demands complete secrecy of the operation for that operation to succeed. There is no other way. Kaya nga, although stricto yung transparency na tawag at accountability, there are limits to that. It is not absolute that we should demand transparency for everything in our government. There are things that cannot be controlled by transparency. Klaro-klaro naman. Siguro hindi na ko kailang humaba pa dyan ng paliwanag. And now, dahil mayroong ganon, nagkaroon ng modernification kasi bago mag 2015, wala naman yan na mga patakaran. Ang patakaran una na mayroon na ngayon, dapat daw ang chief cashier ng bawat opisina ang magbibigay ng pera sa kung sinong informant. Kung ikaw ang military officer, attorney, papayag ka ba niya ng cashier ninyo siya mamibigay sa lahat ng mga kausap ng mga rebelde? Wala pong rebelde na lalapit, tatanggap ng pera kung iharap mo sa taong hindi nila kilala. Trust is trust. It is personal to a person trusted. You cannot transfer trust to the cashier. Kaya yan pong explanation na kung bakit it necessitated the nature or circumstances necessitated that the money held by the cashier or special disbursement officer ay ibigay lahat kay Lieutenant Colonel Raymond Dante Lachica at saka Lieutenant Colonel Dennis Dulasco. At sila na ang kakausap sa mga kanilang source of information. Ang hindi nyo naintindihan sa isang sektor sa military tsaka police, mayroon silang sektor dyan naka-assign sa intelligence. Iyon po ang nakipaglumalalim, nakipagkaibigan sa lahat ng illegal. Kung police naman, ang kakaibiganin lamang sindikato sa krimen. Kung mga military naman, ang kakaibiganin lamang rebelde. So ngayon, it turns out na hindi sapat ang mga sundalo, ang intelligence bureaus ng mga sundalo natin para masawata yung mga rebellion. At saan ba nanggagaling mga rebelde? Hindi wag na tayong magkunwari. Alam na natin galing sa mga schools, sa mga tinaguriang estudyante ng mga talino kuno, quote unquote. Nakakaiyak diyan. Nagbabayad tayo sa ating buwis. Nagbibigay tayo ng pera sa University of the Philippines para magpaaral ng estudyante tapos ang produkto rebelde. Di ba hindi tama. So with those, the beginning of it all, nagsimula sa panahon ni Marcos, wala pong tinatawag na papel na paliwanag kung paano mo ginasta. Sa totoo lang, sa panahon nga ni Fidel Ramos, naging presidente siya. Naging chief siya ng Philippine Constabulary. May nakarating na sako sa kanya. Galing sa pinakadulo na sundalo doon sa hulo. Pagdating sa kanya sako, empty sack. Sabi ni Fidel Ramos noon, kawawa naman siya. So, nilagyan ng pera ngayon ni Fidel Ramos, pinuno ang sako. Pinadala niya sa kanyang mga unit chief. Paggaling sa unit chief, pinadala sa regional director. Pagdating sa regional director, pinadala sa provincial director. Sa bawat padala, attorney, may bawas. Pagpadala ng tao ni Fidel Ramos doon sa tao niya, ay binawasan na yung puno na sako. Binawasan ng kalahati. Tapos,
Pagdating naman ng sako doon sa regional director, binawas na ng kalahati pa rin. So ang kalahati naging 1/4 na tira. Pagdating naman sa provincial command, ang 1/4 na bawasan ng kalahati, so naging 1/8 na. Pagdating naman yung 1/8 sa presinto, ano na, 1/16 na natin, hinati ang 1/8, 1/16. Yun na ngayon ang binigay sa pinakahuling tao. Sabi ng huling tao. May racket din huling tao doon kasi may mga sugal-sugalan sila ni kinukolekta. Sabi, kawawa naman si President Ramos. Nangolekta siya sa mga sugal. Pinuno naman ng sako. Ibinalik ang sako. To President Ramos. Binalik ang sako, punong-puno ang pera. Binigay sa presinto, kinuna ng kunti lang. Binigay naman sa probinsya, sa provincial command, kunti lang. Binigay naman sa provincial command, binigay kalahati din. At binigay pagdating kay Ramos, ubos na, wala na rin naman. Sabi ni President Ramos noon, ay, salamat naman na nakarating sa kanya. Oh. Ganon po mag-operate. This is just a joke, but this is reality. So, ang tinatag niyan, kung may failure, they only check Al Orenstein, Lacuna. The only check para malaman mo kung epektibo ba ang sistema ng tinatag na intelligence fund is kung nag-successful ang nakita mo may success. Kagaya niyan, nagkaroon ng failure of intelligence naman, attorney. May hawak akong kaso noon sa court martial. Ang hawak ko, Lieutenant Colonel ng military, ng army. Kinasuhan siya dahil 7 sa mga tauhan niya napatay sa gira ng Abu Sayyaf. Ang intelligence information na karating sa aking client na Lieutenant Colonel, sabi niya dito sa banda, sa kaliwa banda ng Basilan, nagtitipon ang mga Abu Sayyaf. So, meron silang tinatag na patrol mission. Sa bundok sila magpapatrol. Hinati niya sa 4 ang kanyang batalyon. Ang sa kanan dulo niya ay Alpha Batalyon, Alpha Company. Sunod, Bravo Company, Charlie Company. Ang sa dulo niya, Delta Company. Yung Delta Company niya, attorney, hinayaan niya isa tumakbo kasi nakuha niyang intelligence report na dito sa kanan banda ang mga Abu Sayyaf. So lumakad na ngayon. Adios. Binanatan kagad ng Abu Sayyaf yung Delta Company. 7 kagad patay. Dito sa kabila, walang patay kasi wala wrong information na naibigay sa kanya. Yan ang tinatawag na failure of intelligence. So diyan mo ngayon masusukat kung ang pera na binigay ng Chief of Staff andun sa intelligence bureaus ng Army, kung nagawa ba o hindi. Ibig sabihin may failure, hindi nagawa. So, papa-explain ngayon yan ng military commander ang pinagbibigyan ng pera o bakit may namatay tayong tao, 7. Hindi nila na-anticipate ang persa ng Abu Sayyaf. Kinikwento ko ito para pinapaliwanag ko sa inyo gaano kahalaga ang impormasyon. Yan din po ang true to life yun. 7 na mga sundalo ang patay. Napa-acquit ko, panalo ko ang aking client, attorney na Colonel. General na siya ngayon. So, ang depensa ko doon, unang-una walang in good faith siya. Naniwala lamang siya sa information given, sa intelligence information. So anyway, ganon din po ang nangyayari sa Hamas kung paano sila nabisto ng Israel. Ganon po lahat sa kung paano natagpuan si Bin Laden nung nagbigay ng isang Ferrari na bago. Ang CIA agent na babae. Bumili sila cold cash. Brand new na Ferrari. Binigay sa tao, kapalit lamang ay telephone number. After 3 years, natagpuan na nila kung saan si Bin Laden. Yun po. So ngayon, given that situation, given that extreme difficulty, at the nature of information gathering sa Intelligence Bureau, sa tingin mo ba, sapat ba o makatarungan ba
na ipa-explain mo yung mga agents. Asan ang resibo? Ang binigyan mo. Sino ba? Saan ka bumili ng gamot para ipamigay doon sa kanila? Saan kayo kumain? Saan kayo kumuha ng bahay? So, ibig sabihin po, kailangan may complete secrecy. That is the secret to success of military operation. Complete secrecy. Wala tayong magagawa. That's the only way. So, with that in mind, malalaman ngayon ng mga senador, sila naman nagbubuto-buto kung ibuto ba nila guilty si Sara o hindi. So ngayon, lumalabas po ngayon, attorney, sa unang palabas ng unang interview or direct examination sa agent sa state auditor. Ang pagkakamali lang pala kung bakit ni-require nila si Sara Duterte na ibalik ang 73 million doon sa paunang nabigay at ibalik ang 375 million doon sa pangalawang binigay sa kasunod na taon ay dahil lamang po, attorney, kulang ang dokumento. So, ibig sabihin, kulang dokumento, ang tawag natin ay failure of documents or documentation failures. Given, ibig sabihin, ang tanong dyan, dapat bang i-convict ng 16 na senador si Sara sa confidential fund because of this lacking documents? Lacking lang naman ng documents. Sabi na ang sirap na apelyido niya. Wiman o State Auditor. Abogado siya, CPA pa. Kaya daw niya, sinabihan na dinisalaw niya, kagaya ng example na may mga resibo, attorney, binigay, kasi ang period covered, kasi binigay ang pera kay Sara galing sa Office of the President was December 22, 2022 na. And in government systems, dapat iubusin mo lahat ng pera by 31 December 2022. December 2022. So gano'n na, kabilis. Dapat gano'n kabilis ang galaw mo. Ang problema, nung pinar-up ng pera nila ni La Chica at saka ni Nolasco sa field information gathering, yung mga pirma ng mga tao na nakatanggap ng pera, ang mali doon, attorney, alam mo, no? May petsa, December 23, 2023 nalagay, hindi 22. Marami pang 2023 nalagay. Dapat, sinaalang-alang man lamang ng auditor, isinabmit sa iyo January ang mga resibo. So bakit hindi mo ipatawag na lang ang ahensya? Ipakorek ba ba ito 2022 o 2023? Natanggap mo January 2023. So how could it happen na magiging December 2023? At dahil dyan, dinisalaw mo, pinaparipand mo. Yan pong isa sa dahilan, Ben Recabador, kung bakit mayroong tinatawag na notice of disallowance. Ang iba pang notice of disallowance ay kagaya nito. Ang binigay imbis na pera ay pagkain. So, ulitin ko lang, attorney. Marami po, milyon din ang may mali ang petsa. Nagkamali kasi ng petsa. Imbes na December 23, 2022, December 23, 2023 nalagay. Ngayon, kung natanggap sana ng auditor, January 2023, common sense na 2022 yun. So, pero ang ginawa ng state auditor, dinisalaw niya, pinaparifund niya kay Sara Duterte ang mga gastusin na gano'n na uwi sa gano'ng problema. May iba rin problema, attorney, kagaya nito. Mary Grace Piatos, 70,000 pesos na kalagay binigay. Pero may in close parenthesis pa na medicine. Hindi nakadetalye ko anong medicine.
Hindi lahat, walang kulang sa detalye. So ngayon, isinauli ngayon ng auditor yung resibo na yun at pinabalik ang 70,000. Maraming 70,000, maraming sitwasyon na ganun. Kasi pala, in actual intelligence information gathering, hindi naman pala attorney lahat pera. May pagkain, may pambili ng computer, pambili ko anong hingiin, ibigay. So, mga kwento ni Heidi Mendoza na dapat daw, ang tinatanong hindi yung, ang tinatanong naman ang pinagbibilhan. Si Heidi Mendoza kasi, hindi naman niya military officer. Hindi niya nakikita ang danger. Hindi niyo ba alam sa mga magagaling na mga operator na kalaban? Just a hint, alam na nila kung anong gagawin. So huwag ka magbigay ng hint kung saan bumili. Halimbawa, nag-information gathering sa Mindanao. Doon sa amin, halimbawa sa Cotabato. Ilalagay mo pa ba ang pangalan ng store? Gusto mangyari na yung Heidi Mendoza, hindi mo ipangalanan yung taong pinagbigyan. Pero ipangalanan mo kung saan ka bumili. Di ganun din yan, di ba? Alangan na kung taga Maynila yung binigyan mo, isa Mindanao ko pa bibili. Tarantado talaga. So, tapos mayroon pang kulang sila ni Sara. Hindi nila ini-state, napaka-general ng statement nila. Dinis-allow, hindi tinanggap ng kuwa dahil napaka-general ng statement. Gusto na rin detalyado. Kung di detalye mo, di magkaroon na ng hint, hindi mo alam kung ang mga kalaban mo inandyan sa loob mismo ng kuwa. Di ba? Kagaya sa Kongreso, ang kalaban ng gobyerno nandyan mismo sa Kongreso. Mga NPA nandyan sa Kongreso. Dapat pag top secret, top secret. May tinatagdaga na top secret, di ba? Tapos, 10 taon sa kapalang i-open sa public. Tawag, i-declassify. Pero sa ngayon, i-classify mo muna. Yan ang mga trabaho ni James Bond. So ngayon, having seen that, at least nakikita ko lang dito, attorney, Al Arenstein Lacona, Ma'am Sir Ben Reclamador, ang nakita ko lang dito, merong pagbibigay ng resibo. Merong pagpapaliwanag. Ang problema lang, hindi nila tinanggap hindi nila tinanggap ang paliwanag. So, ibig sabihin, may documentary failure. So, documentation failure lamang po ang lahat. Yehey! Jerry Jassy, salamat! Congratulations! Alex Ayala! Champion! Panalo! Okay, so yan lamang po ang aking masasabi. Ang tanong naman ngayon, ibato natin ang tanong dun sa mga senador at saka yung mga anti-DDIs, anti-Duterte. Ibabato ko yung tanong to sa inyo. Kayo magdesisyon kung dapat ba igigilty natin si Sara just because of the documentation. What is important to me is, ayun ko kung ganoon din ang importante sa inyo, ang sa akin po importante, attorney, is may attempt ka na mag-submit ng resibo. In fact, nag-submit ka ng resibo sa lahat ng gastusin. With that, I can see that as good faith. Good faith can move mountains. Good faith is enough to acquit an accused. Yung mga NPA, ibang mga NPA natin, mga kawatan. Kaya nga, ang problema natin, dapat ipalakasin natin ng intelligence systems natin. Bakit? Para mahuli ito mga magnanakaw sa gobyerno natin. Kung ako maging presidente, i-project ko talaga yan. Na dapat may intelligence pad para sa paghuhuli sa mga magnanakaw sa gobyerno, lalo dyan sa opisina ng mga courts, lalo na sa opisina ng mga justice, lalo na sa mga opisina ng mga fiscal, sa ombudsman, marami dyan.
Sa lahat ng opisina. See? Do you now know how necessary it is for us to have complete information of what is happening around your house? That's how indispensable intelligence funds are. O, yan. Basta sa akin, I'm telling you in advance, mag-start po ako ng kampanya. Ben Reclamador, tulungan niyo ako. Champion na daw si Alex. Congratulations, sabi ni Ben Reclamador at ni Jerry Diases. Sa BBS Las Vegas, mabuhay si Alex. Ibablog ko mamaya pagtapos ito. Okay? Gawin natin istorya kung paano siya nag-champion. Kung kay Alex, what saved Alex were the rains. Attorney, ano nagsalba kay Alex? Yung ulan. Nakapahinga siya. Yeah. Ang makasalba naman kay Sarah, yung good faith act niya, nagsumiti siya ng resibo. Hindi nga lang, pinilit niyang makaya, hindi nakaya. Ganun ang sitwasyon. It's up to you if your conclusion is guilty ba si Sarah o hindi. Hanggang dyan lang po ako. At magandang umaga po sa inyong lahat. Tekla, magandang umaga. Tapos si Jerry Diasis, Merlin Bundok, Oscar M. Jesus, tapos Tekla, mine. Okay, maraming salamat. Marilyn Bundok, Al Orenstein, champion tayo. Al, maganda tayo, bugbunyi tayo. Okay, magandang umaga po sa lahat. At tandaan po, walang api kung walang magpapaapi at kailangan lumaban para kung gusto mong magwagi. Sabi nga ni Freddy Aguilar, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Magandang umaga.